Maganda yung layunin ng batas, no, kung babasahin mo lamang yung Declaration of Policy ng SB 1869, parang napakaganda, no, na kailangan natin ng sentro na tutulong sa pagtugon ng bansa sa mga bagong pandemya na dadating. May mga pinipredict sila Bill Gates na may dadating mga bagong pandemya sa mga darating na taon. Ang lumalabas dito, ang magdidikta ng polisiya pagdating sa pandemya ay ang WHO na hindi halal na banyagang mga interes at natabunan o sasapawan ang karapatan at ang otoridad ng Philippine government. Yan po yung kinababahala namin. Magiging dictatorship ito ng WHO kapag pinasa ito. Ako, Diyos ko po. Mukhang hanap buhay na naman ito ah. Sandali lang mahabigan, alam po ba niyo na may mga issue nga nangyayari ngayon sa Department of Health dahil ang ating Department of Health abay nakikigaya din po sa Amerika, mahabigan dahil ang Department of Health ay ewan ko sino ba yung nakausap nilang senador o congressman kasi gaya-gaya po tayo mahabigan may panukalang batas, Senate Bill 1869. Ayan, sino ba ang nagpanukala? Sino ba ang Raymond? Sino ba ang chairman ng Health Committee sa Senado? Dahil ang panukalang batas na ito ay naglalayong magtayo po ng tinatawag na Centers for Disease Control. Ayan, tulad daw sa Amerika. Ayan, para daw makabili tayo ng mga bakuna at mga makabagong gamot. Naku, Diyos ko po. Mukhang hanap buhay na naman ito ah. Kaninong mga multinational drug companies ang may pakulo na naman ito. Sandali lamang dahil ang panukala ito ay kinababahala po ng ilang kababayan natin, lalo po yung ibang nasa professional medical profession, lalo po yung mga nasa pribadong sektor, katulad ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. Nasa ating linya si Attorney Tanya Lacta. Attorney Tanya, good morning. Yes, good morning, Deo. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH. Ayan, Attorney, ayay ba yung gumagaya-gaya tayo sa Amerika? Kasi ito nga po balita po namin tumututol ka dun sa panukalang batas, Senate Bill 1869 na gumagaya po dun sa practice dun sa Amerika na nagtayo ng kanilang Centers for Disease Control. Bakit ayaw yung gayahin natin ito, Attorney Tanya Lacmam? Oo. Deo, maganda yung layunin ng batas, no, kung babasahin mo lamang yung Declaration of Policy ng SB 1869, parang napakaganda, no, na kailangan natin ng sentro na tutulong sa pagtugon ng bansa sa mga bagong pandemya na dadating. May mga pinipredict sila Bill Gates na may dadating mga bagong pandemya sa mga darating na taon. So, maganda yung layunin, pero pag siniyasat mo yung bill, pag inisa-isa mo yung mga detalye, makikita dito na unang-una, gaya-gaya nga siya. Maraming mga versions ng bill na to na magkakamuka. So nagtataka kami, teka muna, saan nanggaling to? Mukhang meron iisang gumawa ng draft at pinamudmod sa mga miyembro ng Kongreso. Yung lingwahe din na ginamit, parang hindi lingwahe ng Pilipino eh. Parang ang banyaga ang gumawa ng draft ng mga batas na ito. Pangalawa, yung approach na ginagamit nila, gusto nilang bombahin tayo ng mga bakuna at drugs. Kumbaga, hindi nila binibigyan ng puwang ang traditional medicine, ang herbal medicine, kung saan napakayaman ng Pilipinas. Ang lumalabas dito, ang magdidikta ng polisiya pagdating sa pandemya ay ang WHO na hindi halal, na banyagang mga interes, at natabunan o sasapawan ang karapatan at ang otoridad ng Philippine government. Yan po yung kinababahala namin. Magiging dictatorship ito ng WHO kapag pinasa ito. Attorney Late, ang sabi po ni Secretary Rosario Berhere, ayan,
kailangan daw itong bill na ito dahil pagka naipasa ito, makasiguro daw po ang ating bansa na makabili tayo, may papasok ditong mga bakuna at mga bago at mga modernong gamot, attorney. Ayan. Ayaw po ba natin ito? Meron na tayong mga proseso din, no? May mga batas na tayo, meron na tayong mga ahensya, yung Food and Drug Administration, may mga proseso na para sa pagpapasok, pag-aangkat ng mga bagong gamot. At meron ding mga safeguards sa mga existing na batas na kailangan tiyakin na ang mga gamot, bago ito ilabas sa merkado, bago ito ilabas sa bansang Pilipinas, no, na dapat ito ay safe and effective. Kasama dito ang mga standards na dapat dumaan nito sa Phase 4 clinical trials. Nandito yun sa Universal Healthcare Act na pinasa ng Kongreso. Ang gusto nilang gawin dito sa pamamagitan ng SB 1869 na madaliin ang pagpasok ng mga gamot na experimental. Note, experimental, untested. Nakita natin ito nung COVID. Pinasa yung RA 11525 na kinikilala na ang mga COVID vaccines ay experimental at hindi dumaan sa highest standards of safety and efficacy. Nakalagay mismo sa batas ng RA 11525. Ito ay experimental at hanggang phase 3 clinical trials pa lang. Yan ang gusto nilang ipasok ng mga drugs. At ang mga COVID vaccines, Deo, nakikita na natin sa buong mundo, no? Nagkakaroon na ng mga pag-aaral sa US, sa UK, sa Australia, na ang daming napipinsala at namamatay sa mga bakunang to. Ang dami, Teo. Ito, at meron na tayong publication sa Pilipinas. Hindi lang pinag-uusapan, pero ang daming namamatay dahil sa bakuna. Nakapost yan sa Facebook, pinopost yan sa social media, pero bakit hindi kino-cover ng media? Nakikita na yan sa ibang mga bansa, pero tinatabunan yan. At yan ang gusto nilang mangyari. Magpapasok sila ng mga bagong gamot na nakakamatay, na nakakasira ng buhay at ng kabuhayan ng tao. Pero palalabasin nila na kailangan ito para sa pandemya. Attorney Tanya Lata, ang sabi po ay tayo ay third world country. Ayan, wala daw tayong kakayanan na katulad ng mayamang bansa na gumawa ng ganitong klase ng gamot o kaya bakuna. Ba't tayong magpatulong tayo sa World Health Organization at sa United Nations, attorney? Sa totoo lang, Deo, sasabihin ko sa iyo, bilang isang COVID survivor, Opo. marami tayong mga ginawa dito sa Pilipinas na tama na hindi nagawa sa ibang bansang mas mayayaman. Mga bagay tulad ng suob, VCO, ginger, turmeric. Deo, kung titignan natin yung mga statistics, no, ilan ba ang namatay sa COVID dito sa bansa? Wala pang 2%. Wala pang 2%. Sa mga kabataan, halos walang namatay dahil sa COVID. Yung mga namatay dahil sa COVID talaga, yung mataas yung mortality rate, yung mga medyo matanda na, yung mga may seniors at may comorbidities. Pero sa mga tulad natin na medyo bata-bata pa at mga healthy, wala pang 1.5% ang namamatay. At nakikita ko, ang nakatulong dito ay dahil meron tayong natural na traditional na mga pamamaraan para sugpuin ang sakit. Di ba tayo, alam natin kapag inuubo tayo, magsuob ka, mag-saltwater gargling ka, uminom ka ng salabat. Hindi yan alam sa ibang Mag-gargle bansa. ng asin. Oo, asin. Simpleng asin na hindi mahal. Di ba? So, yung ibang mga bansa, wala silang kaalaman tungkol dyan. Kasi nasanay na sila doon sa mga remedies o gamot na binibigay ng Big Pharma. So, yan ang hindi kinikilala ng SB 1869. Ang sinasabi nila, ang makakatulong, ang makakasugpo sa sakit ay gamot. Gamot na gawa ng mga multinational corporations. Ang makakatulong sa pandemya ay vaccines. Walang puwang dito para sa VCO, walang puwang dito para sa salabat. At kung matatandaan natin, Deo, nung kasagsagan ng pandemya, ang DOST, meron na silang 10 magandang kandidato para sa pagsugpo ng COVID. At nadyaryo pa yan. Sabi natin, makakatipid ang bansang Pilipinas kasi meron tayong mga natural at murang pamamaraan. Maputo lang kita, attorney. Ayan, actually, maski ang Department of Science and Technology, si
Secretary De La Peña, wala na yata siya dyan sa DOST. Siya nga po, may mga findings sila ng mga natural, mga products natin sa Pilipinas na napatunay na sa DOST na pwedeng gamitin. Pero ito po hindi ine-endorse ng mga taga-DOH. Ayan, sa halip ay parang sinusupress. Bakit na gano'n na, attorney? Nasabi mo bago natin pag-usapan today kanina, di ba? Yung Opo. parang malaking kita ang drugs, malaking kita ang importation. Alam natin yan. Walang kinikita pagdating sa local manufacturing. Kaya mas gugustuhin nilang makabili mula sa ibang bansa kasi alam na natin, kickback, komisyon, di na natin kailangang spellingin yan. Oh, Di ba? sabi nga na pagka may importasyon, may komisyon. Yes, correct. Ayan, lalo na bilyones yan. Ang laking komisyon yan. Anyway, attorney, isa pa ma'am. So anyway, attorney, so kung tutul pa dito sa Senate bill na ito, 1869, ano po ito ano ang dapat nating gawin, attorney, ha? Hindi ba talagang totoo namang banta sa seguridad ng bansa ay isang malaking pandemya katulad ng COVID-19? Hindi po ba dapat hindi po ba tama na dapat magsakripisyo din ang lahat para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan na attorney. Ayan na. So ano ang dapat alternative? Ayan dito sa Senate Bill 1869 na ito. Okay. So, unang-una, yung sakripisyong kailangan gawin ng taong bayan ay panatilihin at pangalagaan ang kanyang kalusugan. So, ang solusyon sa ganito ay ang healthy immune system. Dapat magpalakas tayo ng katawan, dapat kumain tayo ng maayos, dapat mag-ehersisyo tayo, dapat baguhin natin ang ating lifestyle para maging healthy tayo. Hindi tayo dapat umaasa lamang sa drugs, hindi tayo dapat umaasa sa vaccines. So, yun ang unang-una, kailangan natin panindigan at pangatawanan ang ating sariling kalusugan. Ang pangalawa, Deo, bago ipasa ng Senado, ang SB 1869 at dapat pag-aralan nila ng mabuti kasi napakaraming provision dito na sumasagasa sa ating saligang batas. At sinabi nga ng RA 11525 na hindi mandatory ang vaccination pero katakot-takot ang daming milyones sa mga Pilipino na napilitang magpabakuna. At ang daming naghihirap ngayon, ang dami ng iniinda na sakit dahil sa mga bakunang to. So, yung aming panawagan sa ating mga mahal na senador, imbestigahan na muna ang naging implementasyon ng mga COVID measures nitong huling 3 taon. Yung sinasabi nila na hindi mandatory ang vaccination, hindi totoo yan. Napakaraming taong pinwersa na mabakunahan at ang SB 1869 mukhang gagawing permanente ang ganun. Na kapag ikaw ay tumanggi, ayaw mong tanggapin yung bakuna, ikaw ay pwedeng ikulong, ikaw ay hindi pwedeng tumanggi. So yan po ang isang kailangan tutukan ngayon, at pangalawa, ipapakita ko lang ulit yung pinakita ko sa inyo. Yung hashtag Pinaslagas, marami po tayong mga kababayan na nagkasakit at namatayan dahil sa bakuna. Panahon na po na kailangan itong imbestigahan. Hindi sinasabi ng DOH at ng FDA, na ayon sa kanilang mga records, halos 3,000 na ang namatay na may kinalaman dito sa bakuna. Hindi nila sinasabi yan sa balita. I think iisa lang ang newspaper na nagko-cover niyan. Hindi siya pinag-uusapan at magandang tanong kung bakit hindi siya pinag-uusapan. Dapat isiyasat po yan ng ating Senado. O ano po ang panawag niyo sa Senado, sa gobyerno, Attorney Lat? Nananawagan po kami na imbestigahan na po ang lahat ng mga unconstitutional at grossly violative of human rights na mga measures na isinagawa nung pandemya. Nananawagan po sana kami sa Korte Suprema, nag-file na po ng kaso last year pa po na para siyasatin po ito. Sana ang ating mga mahistrado po ay tugunan na po ang pangangailangan po ng ating mga kababayan para sa hustisya. At nananawagan po kami ng hustisya para sa mga biktima ng experimental na bakunang COVID-19.